Ay serbisyo publiko, Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DZRH Break Time. Alam mo kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Ben-Hur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon Pilipinas at happy anniversary ng kalayaan. Happy Independence Day. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay Miyerkules, 12 ng buwan ng Hunyo. Siyempre, araw ng kalayaan. At welcome po sa DILG sa DZRH sa Break Time. Ako po yung lingkod Deo Macalma. At syempre, maliban sa akin ay makasama natin sa ating programa ang Director ng Public Affairs and Communication Service ng DILG, si Attorney Salvacion Bakay. Magandang hapon, Director Eva. Magandang hapon po, Lakay Mayor. Sa ngalan po ng ating mahal na sekretary at ni Yusek Odi, isang magandang hapon sa buong Pilipinas sa lahat ng ating nakikinig at nanonood on air at online. Ang DILG po ay inyong makakasama live dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. Sir Lakay Mayor. Gandang hapon, Attorney, at bilang bahagi po ng mas pinalawak na paghatid ng mga balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood. Siyempre dito sa DZRH News Facebook page, DZRHnews.com.ph, sa aming website at sa cable channels nationwide. Para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ahensya o suhestyon, tayo din po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At bago ating mga bisita at mga talakayan, Director Eva, abay, kumusta po? Mukhang galing kayo sa Luneta kaninang umaga, ha? Opo, Lakay Mayor. Sumali po tayo sa pagtataas ng bandila. Ayan. May parada ba doon o wala naman? Ngayong hapon. Ngayong hapon. Nga pala may parada mamaya. Ano, ha? Opo. At dadaan daw yung ilang floats nga ba, ha? Yung iikot sa dadaan sa Ross Boulevard. Ayan, nagsimula na yata, ha? Ayan, at sila po ay dadaan din dito sa harapan ng Star City sa DZRH, Aliw Theater sa may Soto Street CCP Complex sa Pasay City. Oh, gaganda ng mga float, Director, ha? Ayun na nga. Uy, nakita ko yung float namin sa Ilocos Norte, ha? Opo, Kandon. At bago ang mga iyan, narito muna ang ating mga balita at aksyon. Nakikisa ang Department of Interior and Local Government sa buong bansa sa selebrasyon na ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Secretary Ben-Hur Abalos, nangad niya na tumindig ang lahat kasama ang pamahalaan laban sa illegal na droga, krimen, korupsyon
at iba pang salot ng lipunan na nagdudulot ng pasakit at pagpapahirap sa bayan at maprotektahan at mapangalagaan ating bansa tungo sa para sagana at payapa at ligtas na bagong Pilipinas. At nanguna naman ang kalihim sa proklamasyon ng 126th anniversary ng kalayaan ng Pilipinas sa pambansang Bantay ni Gat Andres Bonifacio sa may Caloocan kaninang umaga. At nakiisa rin ang mga empleyado ng DILG sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Rizal Park. Habang isinasagawa naman ngayong hapon ang Kalayaan Parade o Kalayaan Parade pala ang tawag sa Quirino Grandstand kung saan paparada ang 22 floats. Wow, dami ha? Ng mga lokal na pamahalaan na sumisimbolo sa kasaysayan ng kanilang bayan bilang bahagi ng pagkamit ng kalayaan sa ating bansa. Ayun. Yan po pala yung ating nakikita sa screen, Lakay Mayor. At nitong nakaraang linggo, pinangunahan ni First Lady Luis Araneta Marcos kasama si DILG Secretary Benhur Abalos ang pagpupugay sa mga bayani ng bansa. Sa programang pagpupugay sa mga bayani ng bansang makabayan, binigyan pugay ang mga magigiting na pulis at sundalo sa pamamagitan ng pagbibigay ng assistance sa ilalim ng Comprehensive Social Benefits Program o tinatawag na CBSP. Kabilang sa mga tulong na yan ang cash assistance para sa konstruksyon ng bahay, employment assistance at educational assistance naman para sa anak ng mga nasawing uniformed personnel. Simula noong 2016, umabot na sa 895,250,000 ang kabuuang halaga ng tulong sa mga uniformed personnel sa ilalim ng nasabing programa. Bukod sa AFP at PNP, sakop rin ng programa ang mga uniformed personnel mula sa Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU, sa BFP o Bureau of Fire, BJMP or Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Coast Guard na siyang nasawi o naaksidente sa gitna ng kanilang trabaho at tungkulin. Oy, mamayang alas 5 pala yung parade ng mga floats sa Director. Attorney Eva, ha? Kaya yung mga kababayan natin, abay ilalim mga nasa malapit lang dito sa Roas Boulevard, Pasay, Manila. Ayan, puntahan po nyo. Punta kayo rito dito lang sa Star City, ha? Dahil dito sa Star City, sa DZRH, dadaan po sila rito at inyong mapapanood. Samantala, magsasanib pwersa ang Department of Migrant Workers at DILG para ilunsad naman ang Overseas Filipino Workers Desk sa lahat ng local government units sa bansa o mga LGUs. Ito'y kaugnay ng Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons campaign ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga OFW at ang kanilang pamilya laban po sa mga nagsasamantalang illegal recruiters, mga sindikato at gayon din ang pagbibigyan ng assistance at suporta sa ating mga makabagong bayaning OFWs. Palalakasin naman po ng DILG ang kapasidad ng mga Violence Against Women and Children o VAUC desks sa bawat LGU upang mas mapahusay pa ang kakayahan ng barangay sa pag-aksyon sa mga kaso ng online sexual abuse and exploitation of children o ang tinatawag na USAEC sa mga barangay. Ang VAUC Desk ay isang barangay level facility na layuning tulungan ang mga victim survivors na nakakaranas ng pang-aabuso. Kasama sa pagpapalakas ng kakayahan ng VAUC Desk ay ang pagsasagawa ng seminar o training para sa barangay VAUC Desk. Yan ay utos ng ating mahal na sekretary upang maging mas malawak ang pangunawa at involvement ng barangay sa pagsugpo sa mga ganitong problema.
Sa iba pang balita, nagpakita naman ng suporta ang Pasig City sa kalinisan sa Bagong Pilipinas sa program ng DILG sa pagsasagawa ng Clean Up Drive. Wow! Sa barangay Pinagbuhatan nitong araw ng Sabado. Kasabay ng kalinisan na Clean Up Drive ang groundbreaking ceremony ng barangay Pinagbuhatan Parian Creek Project Rehabilitation and Clean Up na isang 2024 heritage project para sa rehabilitasyon ng ilog sa barangay. Sa mensahe ni Pasig City Mayor Vico Soto, binigyan din niya ang importansya ng community development at pagpapanatili ng kalinisan sa ilalim ng kalinisan project. Biniyak din ni Mayor Vico ang buong suporta ng Pasig para sa makahalintulad na programa ng pamahalaan. At yan ay ilan lamang sa balitang hatid ng DILG sa ating pagbabalik, Director. Ay makapanayam natin ang Bayan ng Kalayaan sa Palawan. Uy! Para pag-usapan natin ang tungkol sa mainit na issue ng West Philippine Sea. Oo nga pala, di ba sila nahatakot sa Kalayaan Palawan, Attorney, Director? Tanungin natin si Mayor mamaya, sir. Dahil yung mga barko ng China, warship ng China, abay nagsasagawa ng military drill malapit sa kanila at dito po sa bahagi ng exclusive economic zone ng bansa. At sa ating pagbalik, Attorney, oras sa ganap ng alas 4:21. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient, LGUs that successfully pass the seal shall receive the SGLG Incentive Fund to help finance their development projects in their locales. On and on, the SGLG inspires each and every LGU to take on the challenge of the ever-evolving landscape of public service. On and on, the SGLG inspires each and every LGU to be effective partners in this transformation journey towards inclusive and resilient prosperity. Ipagpatuloy natin ang tapat at mahusay na pamahalaang lokal para sa pagbabago at patuloy na pag-unlad. One nation, one vision, one seal, the seal of good local governance. Sa DILG sa DCRH Break Time tuwing Miyerkules alas 4 ng hapon kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DCRH Break Time. Haba ng commercial mo kulot, ha? Magali si Secretary Abalos niyan. At nagbabalik po ang DILG sa DCRH Break Time. At ngayon, Director Eva, sa DILG, wala ba si Mayor Del Mundo? Mahina ba ang signal dun sa Kalayaan Island sa Palawan? Baka ginajam ng mga Chinese warship. Pero ngayon po mga kaibigan, abay sa ating DILG Connect para sa espesyal na araw ito ng Kalayaan, selebrasyon ng Independence Day. Alamin nga natin, Director Eva, ang hakbang na ating mga LGUs sa pangalaga at pagpapayaman ng mayamang kultura
at kasaysayan ng kanilang mga bayan direktor. Tama ka po, Lakay Mayor. Isa ang bayan ng Magalang sa Pampanga na tunay na nagpakita na magandang ihemplo sa conservation and protection ng kanilang heritage. Patunay na dyan ang kanilang Lubenas Festival. Anong Lubenas Festival? Na naging daan upang bigyang pagkilala ang kanilang lokal na pamahalaan ng Office of the President Cultural Heritage Award noong 2018 at first place, Lakay Mayor, sa kategoryang Community-Based Heritage Conservation Program ng Association of Tourism Officers of the Philippines o ATOP ng Department of Tourism Pearl Awards. Aba. Kaya naman, upang bigyan pa tayo ng karagdagang detalye ukol sa century-old tradition talaga na Lubenas Festival ng kanilang bayan, ating makakapanayam sa hapong ito si Mayor Maria Lourdes Lacson ng Magalang, Pampanga. Magandang hapon, Mayor Lacson. Magandang hapon din po sa inyo. Good afternoon po. Ay, magandang hapon na Mayor. Ang ganda pala ni Mayora. Pang-artista, pang-beauty queen. Anyway, congratulations sa Mayor Lourdes, ha? Ayan, galing-galing naman po, ha? Ayan, tumanggap pala kayo ng maraming awards. At para po sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig, Mayor Lacson, ma'am. Ayan, ano po ba ang kwento ng Lucenas Festival? Ayan, abay, isang dekada na pala ito, century-old tradition na pala ito. Ba't hindi natin masyadong nababalitaan yata? Paano niyo muling binuhay ang tradisyon ng Lubenas, Mayor Lourdes Lacson, ma'am? Opo. Ang Lubenas po ay isang paraliturgical na activity po ng Simbahang Katoliko sa Pampanga. So nagsimula po ito sa pagsasagawa nung bandang 1800s. At ito ay isang pagbabago ng salitang nobena, pinalitan ng LU, ibig sabihin po liwanag, isang siyam na araw na posisyon ng mga parol bilang paghahanda para sa Pasko. Bali nagsimula po ito sa Bacolor, Pampanga, kung saan ang mga taga-bayan ay dadalo sa Misa de Gallo o Simbang Gabi. Gumagamit sila ng maliit na lampara para mailawan ang dadaanan po nila. Dahil po sa hangin amihan, medyo malakas ang hangin at yung mga ilaw na dala-dala nila ay namamatay po, no? Tapos ang ginawa nila, ito ang mga sa mga Kapampangan nagbigay po ng ideya na lumikha ng mga parol na hugis bituin para sa prosesyon sa loob ng siyam na araw, kaya't ang Lubenas ay naging isang paanyaya para sa komunidad na sumama at makisa sa Misa de Gallo. Bali doon po nagsimula ang ideya ng mga parol, mga lanterns sa Pampanga. Bali po ang Lubenas is isang inspirasyon po, naging inspirasyon po ng mga giant lantern festivals natin ngayon sa Pampanga. Yun pala yun. Opo, giant. Siya palang inspirasyon para sa giant lantern. Diyan pala nagsimula, Direktor. Akala natin San Fernando, Pampanga. Eto pala, may nakatago pala rito na hiyas ng bayan sa Magalang. So, Mayor, matanong ko nga po, paano po natutulungan ng Lubenas Festival ang inyong mga mamamayan, lalo na sa pagpapaunlad ng kabuhayan, ekonomiya, at lalong-lalo na po sa kultura ng inyong bayan? Ang Lubenas Festival ay may malaking papel sa pagtulong po sa aming mga mamayan, lalo na sa pagpapalago ng kabuhayan nila. Ang paggawa po ng parol, marami na po ang lokal na manggagawa ang nakikinabang po sa paggawa ng mga parol. At ang demand po para sa mga ito ay tuwing Lubenas ay nagbibigay po ng karagdagang kita sa mga pamilya at mga artisans natin. So ang gamit po natin dito ay ang mga lokal na produkto natin at
pag dinadaos po natin ang festival natin, ay nagbibigay ng opportunity po sa mga negosyante na makapagbenta po sila ng mga produkto nila sa mga bumibisita na halos at thousands po ang mga pumupunta para manood po ng Lubenas natin. Bali, yung mga produkto nila, pagkain, handicrafts at mga souvenirs, sa Tiangge, sa bazaar po, nakakadagdag po ang pagbili ng mga bisita natin dito sa bayan. So paglago po ng ekonomiya, ang turismo po, medyo yung po yung bibigyan natin ng pansin. Bali po sa ang isang festival, malaking atraksyon po ito at pagdagsa ng mga bisita sa iba't ibang lugar, nagdadala po ng kita sa mga lokal natin at sa pamagitan ng mga accommodations, transportation, mga kainan po, ganon. At gayon din po sa mga international orders po natin dahil nakilala na po nila yung mula po nung na-award tayo sa national awards po na dalawa, nakilala po ulit ang mga parol o mga lantern ng Magalang kamukha po sa mga konsulado natin sa Milan. Gusto po nilang magkaroon sila doon at mga yung sa San Francisco po natin na USA na consulate office nagre-request na po sila. So hindi lang po doon nananatili yung ating kultura sa tradisyon na to. Ang Lubenas ay isang mahalagang bahagi po ng kultura ng Kapampangan at ang festival ay nagbibigay daan upang maipasa ang tradisyon na ito sa mga susunod na henerasyon. Kaya kailangan po namin panatiliin ito ang kasaysayan at kaugalian ng mga Kapampangan po. Actually, Director Eva, talagang hinahangaan daw ng mga foreigners pagka yung mga kababayan natin dinadala sa abroad, sinasabi sa kanilang mga bahay, tinatanong kung saan galing, saan nabibili, ha? Ayun. Kaya pala may market na rin para kayo sa abroad, Mayor Lacson, ma'am. Milan. Hindi lang ako Milan. Meron na po. Marami umu-order po sa inyo, Mayor. Ayan kayo ba ay pagka... Yung ibang mga province. Opo. Yung mga ibang provinces, local po dito sa Pilipinas at saka po sa abroad po nag-signify na rin po ng ano nila, mga parang gusto nila lang bumili. So sa kabuuan po talaga, isang malaking mahalagang aspeto po sa aming bayan ang pagpo-promote ng kulturang ito at hindi po namin actually hindi po nagiging commodity ito. Kumbaga isang opportunity lang po yon behind po nung aming pag-revive or pag-conserve po ng kulturang ito ay meron siyang parang benefits po doon sa pag-conserve namin. Yun, ang mga incidental advantages and benefits po na nakukuha namin. Now we actually take advantage of po sa panahon ngayon. Sa inyong bayan sa Magalang Mayora, ayan ano po ang ginagawa ng inyong pamahalaan para maprotektahan po yung ganitong mayamang kultura at kasaysayan sa bayan po ng Magalang? Opo, bali po yung ating lokal na gobyerno ay nagsasagawa ng iba't ibang mga hakbang upang maprotektahan natin ang mayamang kultura at kasaysayan ng bayan namin. Narito po yung mga ilang hakbang like pagpapatupad po ng mga batas at polisiya na kailangan pong mga ordinansa at resolusyon na naglalayong protektahan ang aming kultura. Halimbawa po yung mga regulasyon sa pagtatayo ng mga istruktura upang matiyak po na hindi maapektuhan ang mga makasaysayang lugar. Mga zoning regulations po at konserbasyon at pagpapanatili po ng restorasyon ng mga gusali na mga makasaysayang gusali. Naglalaan po kami ng mga pondo at nagsasagawa ng mga proyekto para sa restorasyon ng mga konserbasyon ng mga lugar na ito. Kamukha po ng munisipyo namin, 100 years na po siya ngayon. Nasa original pa rin siya, yung structure niya, yung mga image po ng munisipyo namin ay yun pa rin yung original nila. At actually po, nakipag-MOA po kami sa University of Santo Tomas para po sa conservation management plan po ng bayan namin, ng munisipyo at po ng plaza namin. Para maibalik kami kung ano siya noon, pero
i-direct po niya kami saan kami papunta sa susunod. Actually po, sa Philippines po, ang loan bid niya for UNESCO ay ang UNESCO Declaration for the World ICH, Intangible Cultural Heritage, ay ang pong Lubenas ng Pasko at mga parol po sa Pampanga. Ayan. The loan for international declaration po. Ayan. Nako. Director. Oo nga po. Yun po bang parol natin, Mayor? Ano pong gawa? Saan po gawa yun? Yung materials na ginagawang parol? Bali po, gawa po siya sa Japanese paper, 6 feet in diameter po siya. We use yung pong native na mga bamboo namin to make it sustainable po. Mga produkto na materyales na meron kami. At ang pagkakaiba lang po yan yung how artistic po yung mga sumasali dito. Initially po, nung relaunch kami ng Lubenas, actually it's a fading culture po, pero andyan pa siya. Pero hindi na po siya gaanong parang napapansin ng mga kabataan. They do not know the relevance of the significance of this tradition. So ang ginawa po namin nung ni-revive namin po siya, ayun, sumali po 13 barangays. Each barangay po meron silang mga design nila. At after how many years, yun, last year po, 27 out of 27 barangays na po ang sumali, pero meron po silang incentive. Yung nanalong barangay po sa competition ay makaka-enjoy po ng isang project sa barangay niya na pupunduhan po ng LGU. Hindi naman po yung the price pero yung pong to rekindle the spirit of togetherness, the spirit of being a community, at saka mga ibang bagay pa na simpleng bagay pero idadala sila sa isang progresibong barangay, and eventually the municipality will benefit and the province will benefit from it. Nakipag-partner din po kami sa DTI actually, at saka sa Obra Maestro para sa restoration po na to, para yung mga materialis na gamitin namin ay maging sustainable po siya, at ma-provide po namin ang mga gumagawa ng mga lanterns na to, para kung sakaling lumaki po ang demand sa merkado, ay may bibigay po namin yung supply po. Nako, Mayor Lourdes Lacson, itong isang listener nating piloto, si Captain Boots Soriano. Pwede ba umorder sa Shopee, sa Lazada ng parol po ninyo? Hindi pa po. Bali po kasi we try to make it as individualistic po talaga yung approach natin dyan, kung ano po yung gusto nila. And the community po, sila po ang gumagawa. Actually po, we had a partner. Next year siguro pwede na po natin. Kaya lang, parang prototype lang siya. Pero kung gusto nilang talagang personalized, punta po sila sa tourism office namin. Wow. Actually po, a few years back, nakipag-partner kami dito sa Drug Rehabilitation Center po sa Magalang. Yung Central Luzon Drug Rehabilitation Center, wherein the residents are the ones doing po the parol. Para po during their rehabilitation po from yung nangyari sa kanila, hindi sila naiinip. Sila po yung nagpo-produce ng mga parol natin. So we are trying to work it out again with them para maging productive naman po sila kahit na nandun po sila sa lugar na yon. Mayor Lacson, ma'am, ayan na bilang panghuli po, meron po ba kayong mensahe sa inyong mga kabayan, sa ating mga taga-subaybay para sa pagdiriwang natin ngayong araw ng Philippine Independence Day, Mayora? Ayo po. Magandang araw po sa inyo lahat, sa tagapakinig at tagapanood po sa DILG sa DZRH Break Time. Ito po ang inyong lingkod na Mayor Lacson po, Malu Lacson ng Magalang, Pampanga, nagpapadala ng mainit na pagbati sa Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Gawin po nating pugad ang kagitingan ng ating mga bayani sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng ating kultura at pagpapalakas ng pagkakaisa. Maligayang Araw ng Kalayaan po sa inyo lahat at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mayor Malu Lacson na Magalang, Pampanga. Ayan. Meron palang ganun na direktor. Ngayon ko lang narinig itong centuries old daw. Oo, Lubenas Festival. Mabutit binuhay ulit ito ni Mayor Lacson. Ano po? Oo nga po, Lakay Mayor.
papel de hapon Ayan, at sustainable materials. Yes, mga kawayan, mga ganyan, local materials. Ayan. So anyway, maganda yan. Dapat buhayin ang mga makabulan nating heritage kultura. Andiyan na ba si Mayor Roberto Del Mundo ng Kalayaan, Palawan? Baka mamaya kung ano nang ginagawa ng mga Chinese dun sa Kalayaan, ha? Kaya di natin makontak si Mayor. Wag naman, biro lamang po, ha? Anyway, magbabalik po kami ni Director Eva dito sa ating palatuntunan. At sikapin po nating matawagan si Mayor Roberto Del Mundo ng Palawan. At ngayong araw ng Kalayaan, ayan, alam mo naman yung kanilang bayan, Attorney Eva, Director. Ito ay ipinangalan sa ating freedom, kalayaan. Ngayong araw. Kalayaan sa Palawan. At yan po ay sa ating pagbabalik. Ayan, kumustahan natin si Mayor kung sila ba ay paano nagdiriwang ng Independence Day doon? At hindi ba sila nababahala sa ganitong paglapit, pagpasok ng Chinese warship at mga sasakyan ng barko ng China sa loob mismo ng ating exclusive economic zone. At yan po ay sa ating pagbabalik. Oras sa Mr. Cesar Lim, Mr. Michael is my guy. Alas 4:45. The Seal of Good Local Governance for Barangay is more than just an award. It's a commitment to excellence, a journey towards efficient, equitable, and quality public services. This performance assessment and recognition system is designed to highlight the remarkable efforts of barangays across 6 governance areas. At its core, the SGLGB puts primacy to integrity and good performance as pillars of meaningful local autonomy and development. In line with the Bagong Pilipinas call for transformation, the SGLGB aligns with a vision of a responsive, visionary, and accountable government. In 2023, the DILG implemented the SGLGB to 42,041 barangays nationwide to profile and assess the performance of barangays for the year 2022. Out of the said number, 39,623 barangays were assessed to determine baseline information on various indicators, identify performance gaps, and recognize good performance. The SGLGB is not just an award, it's a celebration of commitment and the relentless pursuit of excellence. Let us continue to work hand in hand towards building prosperous, inclusive, and resilient communities. Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang DILG sa DZRH sa break time. Mamaya dumaho tayo sa Quirino Grandstand. Mukhang nagsimula na Attorney Eva. Director yung programa, Parada. Ayan. Parada ng mga floats ng iba't ibang bayan sa buong bansa na may naging partisipasyon sa ating revolusyon para makamit ang kalayaan. At andyan na ba si Sherwin sa Quirino Grandstand? Ang di natin makontak si Mayor Roberto Del Mundo ng Kalayaan, Palawan na attorney. Oo nga po Gusto pa naman sana natin malaman kung paano nila ipinagtatanggol ang territorial integrity at sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo po dun sa karagatan ng Kalayaan, Palawan. Mapaggayon pa man, Lakay Mayor, dumako tayo dito sa mga LGUs kung saan ay na-feature ang kanilang mga float sa may parada ng kalayaan. Nabanggit nyo kanina, Mayor, yung Candon, Ilocos Norte, Ilocos Sur. So, nandyan po sila. At ano po ba yung ano nga nila? Yung historical
Ito yung Candon, Ilocos Sur, Attorney Director Eva. Meron palang tinatawag na Cry of Candon noong March 25, 1898. Ayan. Teka, Cry of Candon, di ba ito dito si Gabriela Silang? Ayan, ito kaya yun? Ayan. At maliban kay Candon, kasama rin natin dyan sa float parade na yan, ang Cebu. At ang kanila naman, ano yung kanilang kontribusyon na Lakay Mayor? 3 de Abril Revolt. Aba, April 3, 1898 din. Aba, Ayun, April 3. At maliban dyan, sa Cebu, natural ang Cavite ay siya namang sikat na ito. So dahil kaya pero hindi lang iisa ang kanyang historical significance, Lakay Mayor, ang Imus at Kawit. Ano nga ba ulit ang mga ito, Lakay Mayor? Mag-history lesson nga tayo dito. Philippine History 101. Battle of Alapan noong May 28, 1898. At yung Proclamation of Philippine Independence noong June 12, 1898. Ayan. So, yun sa ang mga pangyayari. Bahay ni General Emilio Aguinaldo. Ayan. Pagkatapos naman dyan sa Cavite, kasama rin dito sa float parade, Lakay Mayor, no? Ating mga kababayan, nakikita nyo sa screen, ay ang Province of Bulacan sa may City of Malolos. At ano ba to, Lakay Mayor, ang mga nangyari doon? Nangyari naman doon ang first session ng Malolos Congress noong 1898. Ayun. At inauguration din ng First Philippine Republic noong January 23, 1899. Ayun, 1 year after. At dito na pa bilang Pangulo ng first President, si General Emilio Aguinaldo sa may Barasawin Church sa Attorney. Ayan po, sa may Malolos. Pagkatapos ng Malolos, dumako naman tayo sa Iloilo. Sa merong pangyayari sa Santa Barbara, Iloilo, Lakay Mayor. Ito may yung Cry of Santa Barbara. Ayan. Noong November 17, 1898. Ayun. At hindi lang pala sa Iloilo merong contribution sa may Bandaron, kundi pati na rin ang Province of Negros Occidental, pati rin yung sa City of Bago, at yung kanyang kapit probinsyang Negros Oriental. Ano naman kaya ang mga ito, Lakay Mayor? Ito yung sinasabing 5 de Nobyembre Revolution and Establishment of the Negros Republic, November 5, 1898. Ako naalala ko yung history natin, Director Eva. Meron pang Dagohoy Revolt, mga ganyan nung araw, di ba? Meron pa yun, Dagohoy. Ayun. So, maliban pa kaya, ito, Lakay Mayor, sa BARM, sa Province of Sulu, specifically sa munisipyo ng Jolo, anong meron doon? Ito yung sinasabing lowering of the Spanish flag in Jolo Sulu noong May 22, 1899. May mga ganyan palang pangyayari at hindi natin nalalaman. Baka nakalimutan lang natin ito sa absent ka siguro, Lakay Mayor, nung history. Hindi na isulat sa Philippine history ni Gregorio Saide at saka ni Agoncillo. Ayun. O kaya ay naitago lang siguro sa kung saang klaseng libro. At hindi magpapahuli, sa mga featured natin na mga LGUs ang kasama sa parada ngayong hapon, Lakay Mayor, ay ang probinsya ng Aurora sa may Baler. Ano kaya ang nangyari doon naman? Siege of Baler. Ayan, noong June 27, 1898. Siege of Baler, niluso ba nilang kampo ng Kastila? Ayan, sinako ba na ating mga katipunero? Ayan, ang mga revolusyonaryo ng araw na kinabibilangan ng mga Freemasons
Dahil para din sa kaalaman ng ating mga kabayan na attorney, ang ating mga bayani, mga miyembro ng Katipunan ay karamihan sa mga leaders nila dyan ay mga Mason, Ayun. Freemasons. Talaga po. Kaya ang sinasabi ni General Emilio Aguinaldo noon na ang Philippine Revolution ay plinano ng mga Mason. Yes, mga Freemasons po mabigan. Kaya pagka ganito may mga celebration, Independence Day, Rizal Day, Bonifacio Day, Aguinaldo Day, ayan, nakipag-participate ang mga Mason na. Dahil ang sabi ng General Emilio Aguinaldo noon na attorney, ang Philippine Revolution ay Masonically inspired, Masonically executed, Masonically planned, and Masonically executed. May anggulong ganyan pala ang history natin, Lakay Mayor. Kaya yung mga Mason ay tinatawag na nation builders, attorney. Dahil nga sa ganitong ginagawa ng mga Freemasons, noong may mga ganitong sitwasyon na pananakop ng mga dayuhan at makamtan ang kalayaan. Ayun naman, Mayor, ay itong mga, baka may oras ka pa, Mayor, na batiin ang iyong mga fans club mula sa Cagayan. Inaantay nila, Lakay Mayor. Oy, batiin muna natin yung mga masugid natin taga-subaybay, ha? Actually, mga fans ni Attorney... Nako, hindi po. Sa iyo yan, Lakay Mayor. At saka si Yusek Pasaraba. Ayan, batiin natin sina Attorney Joanna Marie Manuel Abel. Oy, Attorney Abel. At si Arvin, Irene, and Nathan Arugay. Si mga Chito Canapi at Mario Sancho. Ayan. At kasama rin attorney si Mang Eusebio Manuel, retired municipal agriculture officer dyan sa Alcala, Cagayan. Po. Siya po yan ay talagang masugid ninyong tagapakinig, Lakay Mayor. Magandang hapon po sa inyo at Happy Independence Day sa ating mga kababayan. Kina Attorney Joanna Manuel Abel, ayan, Mang Chito Canapi, Marie Sancho, Eusebio Manuel, at lahat ng mga taga Tuguegarao City, Cagayan. Ayan. Naimbag nga malamyo apo. Ayan. At batiin na rin natin happy birthday, attorney. Nanonood din sa atin, nakikinig si Attorney Nelson Borja. Isang magaling na criminal lawyer. Aba, Attorney Nelson, ha? Abay, kailan ka magpapainom na Emperador Brandy, ha? Attorney Nelson Borja, happy birthday, attorney. At si paring Onofre Lianes. Ayan, happy birthday paring Onofre Lianes. At ready na ba? Wala na Miss Elaine Apit? Nasaan yung mga magre-report sa sa Luneta? Nasaan yung mga parada ng mga float, ha? Yung dumating na ang Pangulong Marcos sa Quirino Grandstand, nandun din. Para sa kalayaan na parade. Abay, sino nandun, ha? Pahinga nga natin. Ayan, sample nga. May prayer ba? Sino nagsasalita? Maraming hamon. Humingi rin po kami ng patawad sa aming bunga ng kasarinlan. Wakala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Paliwanagan niyo po ang aming diwa upang lalo pang masuri at maunawa ang ginintuang aral ng kasaysayan, upang hindi lang naming ipagdiwang ang mga tagumpay, kundi ipagluksa rin ang ipagtika ang aming mga kabiguan at pagkalukmok sa madidilim na gabi ng nakaraan. Imulat niyo po ang aming mga mata upang matitigan at masurin namin ang aming mga kainan, kapintasan, kasakitan upang mga ito sa pagkakaisa at pagtutulungan ay may hanap ng lunas at kagalingan. Kaya naman akayin niyo po kami tungo sa wagas na paghuhunos dili at pagbabagong loob. Dalisayin niyo po at hubugin ang aming isip, pananaw, asal at pananalita
upang ang ibunga ay higit pang mabuting pagkatao at kaming lahat ay lumago sa isip, gawi at galaw nang kaming lahat ay maging mas mabuti pang mga nilalang, kamag-anak, kapitbahay, kababayan, mamamayan at mga lingkod bayan. Turuan niyo po kaming dibdibin ang aming banal na tungkuling makiisa at tumulong sa pagbuo ng lalo pang matatag at masaganang bayan para sa ikabubuti ng lahat. Naway mas maunawa at maipamuhay po namin ang katotohanang ang pagbangon, pag-angat at pananatiling matatag ng aming republika ay nakasalalay sa aming matibay na pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod. Kasabay po ng pagdiriwang na ito, amin pong hinihiling na tanggapin mo ang lahat ng nasa bayan, mga mamamayan, nasa pamahalaan at lahat ng namumuno at lingkod bayan, mga kapatiran sa pananampalataya, ang lahat po ng pinuno ng mga industri at pangangalakal, mga dalubhasa at mga karaniwang mga manggagawa, lahat po ng mga alagad ng sining at kultura, gayon din po lahat ng mga pantas at mga humuhubog ng kaalaman, kamua ng mga pananaw ng madla na kanila pong iniaalay ang sarili sa iyo. Akayin niyo po kami sa paglilingkod upang mabigyan ginawa ang mga naghihirap, mabigyan ng pag-asa ang mga nanghihina, matulungan ang lahat na matugunan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Mapalakas ang lahat upang maabot ang mas mataas pang mga pangarap at mithiin. Imulat po kaming lahat na pahalagahan at unahin ang kapakanan ng bayan. Ang lahat po ng ito ay aming idinudulog ayon sa inyong mabuti at mapagkalingang kalooban. Yan po ay magsiupo po tayong lahat. Opening prayer po mabigyan ng programa sa Quirino Grandstand at nandun si Sherwin Alfaro. Sherwin, ano ang latest dyan sa Quirino Grandstand? Andyan ba andyan ang Pangulong Marcos ngayon? Sherwin. Kaya dumating na ang unang pamilya, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ang kanyang may bahay at ang kanilang mga anak. Ito nga sa civic military parade activity dito sa Kalayaan, Araw ng Kalayaan na Katoliko ngayong araw. At katatapos lamang ng pagpanalangin na inalay ng iba't ibang sektor, relihiyon para nga sa ating bansa. Ngayon naman, pumasok na sa entablado sila Paulo Bediones at Isabel Daza na siyang host itong aktibidad. Pari natin puntahan yung stage, Lakay Deo, para marinig natin kung anong activity. Napakasaya ng nakaraang mga araw, Bel. At syempre, yung mga nanonood po sa kanilang mga tahanan, talaga namang exciting ang araw na ito. Tama. Alam mo, Paolo, balita ko ay extra special ang Independence Day natin ngayong taon dahil mas mahaba ang selebrasyon. Pero, Sherwin, ipagpapatuloy natin ang coverage dyan sa Quirino Grandstand sa pagdiriwang ng ating Independence Day. Pero kami ay magpapaalam muna pansamantala ni Attorney Eva Bakay dito sa ating programa at babalikan natin ang Quirino Grandstand. Ako po si Deo Macalma, Attorney. Ako naman po si Eva Bakay. Maraming salamat po sa inyo sa ngalan ni Secretary Benhur Abalos at Yusek Odi Pasaraba. At sa po natin mga kababayan, Happy Independence Day. Happy Independence Day. Ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.